Mga kababayan, isang napakahalagang pangyayari ang naganap kamakailan sa Department of Justice. Sa wakas, nagharap na sina Cabdado at General Torre upang harapin ang mga isyong matagal nang bumabalot sa kanilang pangalan. Ngunit paano nga ba nauwi sa DOJ ang kanilang sigalot? Ayon sa mga ulat, nagsimula ito sa ilang alegasyon ng katiwalian laban kay General Torre kung saan lumutang ang mga ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y maling paggamit ng kapangyarihan. Samantalang si Cabdado naman ay isa sa mga pangunahing nagsusulong ng investigasyon upang ilantad ang mga irregularidad na ito. Ang kanilang hindi pagkakasundo ay humantong sa masinsinang investigasyon at sa kanilang formal na paghaharap sa DOJ. Sa harap ng DOJ, nagkaroon ng pagkakataon si Cabdado na muling ipahayag ang kanyang panig at ilahad ang mga dokumentong nagpapatibay sa kanyang mga akusasyon. Samantala, si General Torre ay patuloy na itinanggi ang mga paratang at iginiit na siya ay biktima lamang ng isang pampulitikang paninira. Maraming nagtatanong, ano nga ba ang magiging resulta ng kanilang paghaharap? At higit sa lahat, paano ito makakaapekto sa ating bayan? Sa video na ito natalakayin natin ang mga detalye ng kanilang pagkikita, ang mga pahayag ng bawat panig o ang mga posibleng kahihinat na ng kasong ito. Manatiling nakatutok upang malaman ang buong kwento at magbigay ng inyong opinyon tungkol sa napapanahong usaping ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito upang mas marami pang kababayan natin ang makaalam ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong suporta at patuloy tayong maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating bayan. Filed a case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law. Versus kanino po? Versus kay Clemente Enrique alias Captain Dado, more popularly known as Captain Dado. Specifically, ano po yung mga nagawa po niya para sa kasong ito? Actually marami, kaya nandito sa complaint affidavit ko, napakaraming instance na calling for sedition against the government. And even during the time when I was the regional director of Davao during the Hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government na naka-unload ang mga baril, naka-point downwards at i-abandona na ang trabahong inuutos ko at ginagawa namin. Inciting to sedition, si Presidente po ba ay binabanggit niya at kasama po dyan? Kasama sa kanyang mga binabanggit at pinabababa at gusto niyang pabagsakin ng gobyerno. So, in a democracy, lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga hinaing. That's the beauty of democracy. Pwede kang mag-express ng iyong opinion. However, there are limitations. It should be made within the bounds of the law. Kaya sa ngayon, ang response natin dyan sa ating mga nakikitang paglabag ay i-file ang kaso sa DOJ so that they will have their day in court. They can make their counter affidavit. They can give their counter affidavit sa ating DOJ at pag ma-resolve na at iangat sa korte sa paglilitis, they can have their day in court. Sir, as CIDG as an office or personal po ito? I'm representing myself in many instances at kasama rin ito sa aking pagiging chief ng CIDG. Okay, sir, just to elaborate, ano yung mga instances po, specific instances na sinabing, mga instances, occurrences nitong si Captain Dado? Yeah, napakarami. Gaya ng mga sinabi ko. Yeah, like, yung unang isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. Yung identity ng tao, have you identified where he is? Paano yung process na, sir? Well, may mga known addresses na kaming nakuha, sinahit na namin sa kanyang sa complaint against him. Okay. At tingnan na lang natin pag nagsabit siya ng counter affidavit ko anong gagamitin niya. Sir, for the record lang, anong yung YouTube account yung tinitingnan ninyo? Actually, maraming YouTube account ang ginagamit niya at may mga nagre-reshare at mga nag-host din ng kanyang vlog. Sir, yung resharing at yung mga nag-reshare, sabit yun, hindi po na? Tinitingnan natin dahil
tinitingnan, pinag-aaralan natin, may DC-20 pa naman, case build-up naman, sa ibang mga sites na yun, na ibang may-ari. So parang warning, sir, na Hindi naman warning. They can do it. Hindi natin nire-repress, hindi natin dinidiscourage, hindi natin sinusuppress ang pag-express ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno. Ang sinasabi lang natin is that it should be done within the bounds of the law. Sir, yung pagiging ano ba niya, dating sundalo, may factor din ba yun? Kasi you could have just dismissed his statements, pero yun nga, malaki ba yung Mabigat ba yun? Mas influensya rin mabigat? niya? Mabigat ba yung ganong posisyon? Well, hindi naman natin tinitingnan sana ang pagiging sundalo niya. Pero siya mismo ang nagsasabi. Nagbe-beret pa nga yan habang nagsasalita eh. So I just don't know if that unit who owns the beret will actually sanction what he is doing. So kaya nadadamay talaga. Inevitable na madadamay yung dati niyang unit yan. established yun, sir. Kaya na talagang sundalo to. Yeah, dating sundalo. And sinasabi niya na retired siya, although na-find out natin na nag-resign. Resign. Maaga, sir, ano? Mga ilang gano'ng katagal? Kapitan lang naman ang inabot niya na ranggo eh. Hindi naman siya Anong unit, sir? nakaangat. And then, sinabi niya na based doon sa kanyang pagkaalam, yung sinasabi niya, lahat ay tama. Ako naman, ganun din. Sa lahat na sinasabi ko sa counter affidavit, lahat ay tama. So, firma-firma. Now, ang doon, yung fiscal, inibigyan sila na hanggang March 3 na magbigay ng counter na statement. At kung nagbigay sila ng March 3, magbibigay naman kami ng March 17 para magkaroon ng counter din, no? And then from there, mare-resolve na kung ano yung i-elevate into a case or i-drop yung case. Ano ba yung sinasabi ko? Ben! Tama! Ben! Jose! Oh! May pasa mo na yung picture dito ma? Ngayon, ngayon, nag-manifest si General Torre na hindi na kinakailangan mag-submit ng counter affidavit sila doon sa binigay kong affidavit. So, in short, although nandun yung March 3, hihintayin na lang namin yung March 3. Pagka mag-lapse yung March 3, there's no reason for us to go on another counter affidavit sa sasabihin nila, which wini-waive na nila March 17. So as far as the PNP is concerned, si General Torre, sige, dito kayo, babasa kayo, dito kayo, babasa kayo. As para sa mababasa nito, as far as they are concerned, ano siya, yung mas strong yung case nila. As far as I'm concerned, walang case, no? Kasi yung sedition, may mga elements yon. If you look at the elements ng sedition, there's got to be a violent na tumultuous activity as a result sa mga pinagsasabi ko. Yung pinagsasabi ko, mga kababayan, is just an expression ng ating freedom of expression. Walang masama na tumayo ka at sabihin, i-cite mo yung mali ng gobyerno. Walang masama. Yung konstitusyon natin, ginagaranti yun na we have the right to express ourselves in peaceful gathering. At ang sinasabi nga, naging sabi kayo dito, na naging nag-encourage ako. Kasi yung armed forces, sila-encourage ko. Ang punto, ang dami nag-encourage sa armed forces, no? Tsaka sa PNP, na mag-withdrawal of support mula nung General Macanas doon, di ba? At tungkol kay Marlica, kung sino-sino pang vlogger. At merong mga vlogger pa na nagsasabi, lusubin na ang Malacanang. And I was doing them great service na iwasan yung confrontation. Kaya sinasabi ko, huwag kayong lulusob sa Malacanang. Mag-rally kayo kung gusto nyo mag-rally. Walang lulusob sa Malacanang. Kasi kung ako ang commander ng PSD, I will specifically order my troops na rat-rating kayo. That was my pronouncement. Now call it inciting to sedition or inciting to prevent armed confrontation. To prevent injury sa part ng mga nagrarally. So, ewan ko kung ano yung kaso, no? Well, anyway, kung gusto nila na lalong maging
masama ang sitwasyon ng Pilipinas, go ahead. The only way out here, Mr. BBM, no? The only way out is for you to have good governance. Kayo, good governance, the only way out. Yes. And for you to take a hair follicle drug test. Yes! Lahat kayo mga vlogger. Yes! Yan ang isigaw nyo, hair follicle drug test. Tama! Yan ang isigaw nyo. Kung makalusok man siya dyan, sa hair follicle drug test, yung pangalawa, yung corruption, saka yung abuse of power, pangatlo, you stick to the issue. It is the right of every Filipino to cite them in contempt. We are the highest authority in the land. The government is there for us. And they should react for us. Yun yung mahalaga. Yes. Huwag niyong ipagpalit yung inyong karapatan dahil sa natatakot kayo. The Constitution is there. We, the sovereign Filipino people. We, the sovereign Filipino people. Ang mas mataas lang sa atin ay Diyos. Imploring the aid of Almighty God. Order to establish. Kaya, alam nyo naman yung rights ninyo. You stick to the issues always. You stick to the issues, hindi kayo mawawala. Merong presidente na kinu-question sa paggamit ng droga. Walang masamang questionin yun. Karapatan natin questionin yun. Because hindi pwede na ang isang presidente bangag. Hindi pwede. Kahit sino man. Hindi pwede. Kahit saan bansa kayo pumunta, hindi pwede bangag ang presidente. Hindi pwede. And the only way na mawala yung ano ng taong bayan, yung pagbintang sa presidente kay BBM, you subject yourself to an honest to goodness public hair follicle drug test. Mauubos ang araw, wala hanggang 2028. Hindi pwede yun na ikaw dire-diretso. Because ikaw kung bangag ka, hindi mo pwedeng malutasan ang problema ng bansa. Yung bigas na pinangako mo, yung pagnanakaw na nangyayari, yung mga pinangako nyong bahay, at yung gera na nagpapabadyang with China. Hindi pwede na tayo mapagera dahil sa bangag ka. Hindi pwede yun. Kaya kami, gusto namin sa FGF, maiwasan yan. Kasi hindi handa yung armed forces natin. Tutulong lang kami sa armed forces. Di ba, FGF? So, isang issue yun. Pangalawang issue, nakawan. Pangatlong issue, yung pagsiping sa komunista. Hindi tama yun. Ilang sundalo yung namatay. 50 taon pakikidigma. 50 taon na pakikidigma. Yung mga pinyente na inabutan namin, na-retire, naging general. Na-retire. Hanggang ngayon, kita mo, nilarayuma na, may mga sakit na, diabetic na, may sakit sa puso, di ba, naumirahan na. Pero ano nangyari? Yung pinaglaban nila, wala na. Yung mga sundalo natin, ano pinaglaban nila? May mga namatay. Merong mga namatay ng 20 anyos pa lang, di nakatikim, man lang magkaroon ng anak. Di ba? That's unfair. Kaya kinakailangan, itigil na natin to. Isang issue yun. Bakit may komunista sa gobyerno? Bakit natin hinahayaan na maging komunista tayo? Bakit may droga na sa paligid natin, nagre-research ang droga? Bakit inaabuso yung konstitusyon? Bakit ninanakawan tayo? Yun yung mga issue. Dapat kayo, laging yun ang sinasabi nyo. Huwag na yung personalidad. Huwag yung personalidad kasi mawawala kayo eh. Ang pinakaano doon, yung ginagawa sa bansa natin. Kayong mga nasa gobyerno, binaboy ninyo ang bansa natin. Kaya dapat itigil kayo. Matigil yung ginawa niyong pagbababoy at respetuhin ninyo yung karapatan ng mga kababayan. Yun ang mahalaga. Respetuhin niyo ang karapatan ng mga kababayan, mga Pilipino, because yung gobyerno nandyan para sa taong bayan. Yun ang rason. Tinawag Republic of the Philippines dahil sa taong bayan. 120 million Filipinos. Bakit nagkaroon ng gobyerno? Government of the Philippines. Dahil sa taong bayan. Bakit nagkaroon ng yes, government of the people, by the people, and for the people. Diba? So bakit nagkaroon ng armed forces? Armed forces. Ba't kayo natutulog? Bakit hinahayaan na gawin to? At sasabihin nyo, apolitical kayo. Sasabihin niyo, ano kayo, yung konstitusyon dinidepend ninyo, you prove to us na yan ang kung ano yung tama. You uphold the Constitution. The Constitution says explicitly
kung ano ang karapatan ng taong bayan. O yun yung mga issue. Stick to the issues. So maraming salamat sa mga suporta. Maraming salamat. At yung mga nakakarinig sa akin, maraming salamat sa paniniwala